still alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a back. What's up mga pinsan? Good morning, good afternoon, and good evening. Mad Corner here for another episode. This time, about siya sa isang father figure sa isang sikat na anime, One Piece. If pinapanood nyo yun, for sure, alam nyo na part siya ng Team Donut. The father of the Whitebeard Pirates, Edward Newgate, also known as Whitebeard. Siya lang naman ang original user ng Gura no Mi that allows him to use quakes or vibrations. At alam naman natin na ang nag-deliver ng final blow sa kanyang kamatayan ay walang iba kundi si Blackbeard sa Marineford. Pero going back sa topic natin, ang i-unbox natin is from Wi-Fi Studio, and yes, may kalakihan siya, kaya wait lang. Ayan mga pinsan, may kalakihan talaga siya. Meron itong dalawang version at ang meron tayo dito ay ang B version. Omocha Japan Anime Figure made this episode possible, kaya kung may balak kayong mag-collect or bumili ng mga ganitong klaseng laruan or resin statues, please do check them out. Teka, tabi natin to. I will put the link down below. At katulad na lagi ko sinasabi, pag nagbubukas ng mga gantong laruan is always make sure na dahan-dahan kayo. Be extra careful kasi sobrang fragile nila. Agad nasisira, agad nababasag. Kaya yun yung isa ng problem sa mga gantong laruan. Pero overall, kapag nabuo nyo na siya, definitely worth it. In-expect ko na malaki talaga to dahil yun nga, siya si Whitebeard, and sa anime pa lang makikita nyo na sobrang laki niya compared sa mga ibang characters. So, for this scaled statue, I'm pretty sure mabibigatan tayo. I think nakapag-open na tayo from this studio, and yes, quality pa rin naman siya. Especially if ibabangga mo sa price point nila, sulit. Ayun na nga no mga pinsan, kung makikita nyo dito kung gaano siya kalaki, art box pa lang, di ba? Ito yung kamay ko. Ayan, ganyan siya kalaki. At kung makikita nyo din dito sa art box, ito yung itsura ng B version at ito yung i-open natin. And then sa kabila naman, ito yung A version, di ba? Mas maganda yung B, kaya yun yung nakuha natin. Omocha Japan Anime Figure. O, di ba mga pinsan, dito pa lang halos hindi na magkasya sa frame natin etong Edward Newgate, also known as Whitebeard from Wi-Fi Studio. So, ngayon i-unbox na natin siya. May kabigatan din siya, so dahan-dahan lang. Sobrang may kalakihan siya kaya hindi ko na malalagay dito yung buong package. Pero eto, yan yung kanyang Certificate of Authenticity. Yan siya, oh. At nakalagay dito na number 2,630 siya. So, limited edition pa rin siya around the world. Hindi natin pwede palagpasin to. Siyempre, dapat makita nyo yung full top view niya pag unbox natin. Ito yung unang layer. Ito yung lower layer pala. Ayan siya. Ito yung body, ito yung effect. Ito yung cape niya. Diyos ko, ang laki. Tapos, ito yung base. Mukha ding bigatin. Yun yung part. And then, ayun yung effect. Sa top layer, nandun yung sword na sobrang laki. And yung effect. Yung quake effect niya, ayan siya, di ba? Wow, sobrang sulit nito for its price point. And syempre, yun nga, sobrang laki rin. Ngayon, balik na tayo. Katulad ng lagi nating ginagawa, inuumpisahan natin ang mga bagay-bagay sa base. Unfortunately, walang nakasulat sa base part niya. Ito yung part ng ship. Ilalagay mo lang siya ng ganyan. There you go. The second part na kukunin nyo, pinsan, is etong wave. Etong tidal wave na to. And nagagawin nyo lang is ididikit nyo lang siya ng ganyan. Ayan. Ganyan lang siya. Parang pinagdikit nyo lang siya. And then, you already have the base here. Solid. Yung next naman na kukunin nyo is etong katawan, the body of Whitebeard. At bibigyan ko kayo ng close-up look ng kanyang sculpt. Sobrang ganda ng detalye niya. Ayan yung mga muscle, even yung scar niya. Ayan, no? Kitang-kita, detalyado. At yung likod, syempre, yung tattoo niya. And again guys, kapag hahawakan nyo, make sure to support the lower part and the upper part para maiwasan nyo yung any accident on your statue. Makikita nyo sa paa niya mga pinsan, meron siyang peg at ilalagay nyo lang siya dun sa part nung ship niya. At ilalagay nyo lang ng gano'n and then boom! Ayan na siya. Once nalagay nyo na yung body dito sa base, ang next nyo naman is etong cape. This cape is well textured. Hindi siya plain. Pag hinawakan nyo, nandun yung texture ng buong kapa niya. So, ang gandang detalye nito. For the overall impact ng Whitebeard na to. So, sa likod niya, huwag kayong kabahan kasi may peg din siyang paglalagyan. So, this is pretty much safe. Ayan, di ba? Ganda oh. Grabe. Hindi pa natin natatapos yung buong statue pero yung impact niya as a centerpiece, sobrang okay. Siyempre mga pinsan, hindi rin enough yung buong kapa niya kapag wala itong mga sleeve na to. So katulad nung cape, well-detailed ang kanyang sleeves dahil sa texture din at sobrang ganda pag hinahawakan mo dito. Ibang-iba siya. Ilalagay nyo itong dalawang part na to sa likod ng kanyang cape. Makikita nyo naman may lagayan doon. So dahan-dahan lang tayo. You know.
That's part 1, pero umusog siya. Medyo kinabahan tayo dun sa usog niya na yon, mga pinsan. Nakala ko babagsak. Buti na lang, swabe lang, at prepared tayo lagi para kuhanan or bigyan ng support. Yung second sleeve niya, dito lang din sa likod, may makikita kayong peg doon. Once na mabuo nyo na yung lower layer ng buong package, magpo-proceed na kayo dun sa top part. Makikita nyo doon yung weapon niya, magkahiwalay. Ito yung stick, ito yung blade niya. So, pag didikitin nyo lang siya ng ganyan. Pero wala siyang magnet, so hindi ko alam kung ganun ba talaga or factory error lang or kayo nang bahala paano siyang ididikit. So, dahan-dahan na lang kayo para hindi siya malaglag. Napakadali niyang matanggal. Pero okay lang, kasi nakaangat to. Dito siya ilalagay sa left hand. Tama ba? Left hand. Oo, left hand ni Whitebeard. Ayan. Sa top layer din nung packaging, makikita nyo yung mga small details. Like ito yung sa belt niya. Ito naman yung sa end ng pole ng weapon, ilalagay mo lang siya dito. And then sa head naman, yan, napakadali niya lang ilagay. And then yung sa belt niya, dito lang siya. Ilalagay niyo lang siya, papasok doon sa left side. And then boom! You already have him here. Halos buo na yung Whitebeard natin dito from Wi-Fi Studio. Napakalaki niya mga pinsan. And may nakita akong glue doon sa packaging. So, I assume yun yung ilalagay nyo sa weapon para kayo na mismo yung magdikit doon. At syempre, ang finishing touch or coup de grace para sa statue na to ay ang effect ng kanyang kapangyarihan na ilalagay nyo dito sa kamay niya. Ayan siya, ayan o. Ang laki. Ito yung mukha ko. Ayan o. Sobrang laki ng Quake. So, yung mga gantong detalye para sa akin, it creates a great impact pag nakikita nyo yung statue. It should fit perfectly like that. Ayan. This statue gives you an impression kung gaano kalaki talaga si Whitebeard and yung power niya in terms of the One Piece universe. Teka, umiikot to, babalik lang natin. Ayan. Pero syempre mga pinsan, Whitebeard nga yung tawag sa kanya and the final detail talaga is yung beard na ilalagay sa face niya. So we have finally completed the whole Whitebeard statue from Wi-Fi Studio. Para magkaroon din kayo ng better idea or better perspective kung ano yung mga pinagsasabi ko dito, bibigyan ko kayo ng close-up look syempre mga pinsan. Ayan siya oh. Tignan nyo naman kung gaano kaangas yung statue na to. Yung effect na sinusuntok niya yung etong space na to to create quake. Ganyan yung power ni Whitebeard. So, sobrang laki. And yung face sculpt, ang ganda. Ito yung weapon niya, ang laki-laki oh. Kung ito yung kamay ko, ayan yung kamay ko, ayan yung weapon. Weapon pa lang yan, yung handle niya, nagsuspread siya hanggang sa likod. Ayan siya, ganyang kaganda. At syempre, yung kanilang logo, well represented siya. Syempre mga pinsan, hindi naman tayo puro ebas dito. Bibigyan ko kayo ng better look or POV ng buong statue na to in 3, 2, 1. O diba, montage pa lang, sobrang sulit na netong statue na to, lalo na para sa price point niya. Lumabas ito around last year, pop scale siya or Portraits of Pirates scale, 50 to 60 centimeters, so may kalakihan pa rin siya for the pop scale. What do you expect? Whitebeard, diba? And sa price point niya na 9,000 pesos, wala ka nang po problemahin dahil sobrang panalo. Sa totoo lang mga pinsan, sa lahat na nabuksan ko for One Piece, ito yung pinakasulit. Walang halong promotional, wala. Honest review yun na sobrang sulit nito dahil sa laki niya tsaka yung statue itself, yung forma niya, ang ganda. So big shoutout to Omocha Japan Anime Figure for helping us sa mga gantong bagay. Mga pinsan, o nga pala, kung may mga comments or suggestions kayo, please write them down on our comment section. At oo nga pala, napansin ko sa ating YouTube Analytics, 80% sa inyo hindi pa subscribe sa panonood ng ating mga episodes. So I hope you guys will subscribe kasi sobrang laking tulong nun for our channel and to support me as well sa paggawa ng mga video na ganito. Ayun lang mga pinsan, salamat sa panonood for this episode. This is Whitebeard from One Piece. Sana na-enjoy kayo at natulungan ko kayo at nabigyan ng idea kung paano bang i-build etong statue na to. And hopefully on our next episode, magkita-kita ulit tayo. Mad Corner here, I'm out! You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone.